Okay, yan mga kabark, tapos na natin silang i-deworm at tapos ko na rin silang paliguan mga kabark. At pagkatapos nito mga kabark, ay dadalhin na natin sila sa vet para sa kanilang first 5-in-1 vaccine. Hi mga kabark! Welcome back po sa ating channel, Balnabel Villarmino Dog Training Tips and Tutorial at kung ano pa maaari makatulong sa inyong mga alagang aso. Okay, bago po tayo magsimula ay inaanyahan ko po kayo na mag-follow po sa ating Facebook page, Barkada, at mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Balnabel Villarmino, and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod pa po natin mga video. In this video ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa vaccination ng ating mga puppy. Disclaimer lamang po mga kabark, ako po ay hindi po isang vet at hindi rin po ako isang professional. Ako po ay simpleng dog lover po lamang na gusto magbahagi ng aking nalalaman tungkol sa pag-aalaga ng aso at kung ano po ang aking mga experience. Narito na po ang mga topic natin sa video na ito mga kabark. Una ay kailan nga ba sinisimulan ang pag-vaccine sa ating mga puppy at ilang beses ito na dapat na gawin. Pangalawa, saan tayo dapat na pumunta para i-vaccine yung mga alaga nating puppy? At ang pangatlo mga kabark, ano ba ang mga benefits na maaari natin makuha pag napabaksin na po natin yung mga puppy natin? Ang video po na ito ay para po sa mga first time na mag-alaga po ng aso. At layunin po ng video na ito na maturuan ko po yung mga first timer po natin, mga kadog lover, na malaman nila kung kailan dapat na gawin yung pagbabaksin. At malaman na rin po nila yung kahalagahan ng vaccine. Okay mga kabark, kailan natin dapat na simulan yung pagbabaksin sa ating mga alagang puppy? At ilang beses ito na dapat na gawin. So, magsisimula mga kabark yung pagbabaksin natin sa mga alagang puppy sa edad na 6 weeks. And then mga kabark, ang magiging susunod kung tayo schedule na ng mga vet natin, plus lang sila ng 2 weeks sa schedule ng susunod na vaccine ng ating mga alagang puppy. Magsisimula sa 6 weeks, susunod ay 8. Pagkatapos ng 8, another 2 weeks na naman ay magiging 10 plus another 2 weeks ay magiging 12. Ilang beses ito na dapat na gawin, so 4 na beses na dapat gawin mga kabark yung pagbabaksin sa ating mga alagang puppy. Pagkatapos nga pala mga kabark ng 4 na beses na vaccine ay pabalikin po tayo o i-schedulean po tayo ng ating mga vet ng annual na vaccine. So yearly po tayo na babalik sa kanila para i-vaccine uli yung ating mga alagang aso. Magbibigay po ng schedule yung vet natin at ilalagay po nila doon sa vaccination card kung kailan po kayo dapat na bumalik. Saan nga ba dapat tayo pumunta pag magpapabaksin na po tayo ng ating mga alagang puppy? Siyempre mga kabark, dapat tayo na pumunta sa mga legit or mga lisensyado po na veterinarian. So pwede tayo pumunta sa public or sa private na veterinary clinic at doon po tayo magpapabaksin ng ating mga alagang aso. Huwag po kung saan-saan tayo na magpapabaksin ng ating mga alagang aso or yung tayo-tayo lang. Doon po tayo sa ating mga lisensyado na veterinarian. Bakit at ano ang benefits kapag napabaksin na po natin yung ating mga alagang puppy? Pinapabaksin po natin mga kabark yung ating mga alagang aso para hindi po sila mahawa sa sakit na parvo. Ang parvovirus mga kabark ay maaari po mabuhay ng 1 buwan sa indoor po o sa loob po ng ating mga bahay o sa loob po ng ating bahay. At maaari din po sila mabuhay outdoor ng 7 months.
maaari din po silang mag-survive ng 9 years. So napakatagal mga kabark, pwede pala silang makasurvive ng 9 years. So mga kabark, napakadelikado po talaga ng parvovirus, kaya para secured po yung ating mga alagang puppy ay ipabaksin po natin sila sa ating mga legit at mga lisensyado po mga veterinarian. Safety first lang tayo mga kabark sa mga puppy natin, kasi meron ako mga kabark na nakikita na mga kabark natin na umiiyak at sinasabi nila na wala silang swerte sa pag-aalaga ng puppy. So yun mga kabark, puppy pa lang tapos hindi nagtatagal sa kanila at namamatay na kaagad. So yun mga kabark, bali siguraduhin nyo muna mga kabark na mabaksin yung mga puppy natin at kumpleto yung mga bakuna nila. Wala na, tips ko lang po sa inyo, bago po natin sila ipabaksin ay ito po yung usually ko na ginagawa. Bago ko po ipabaksin yung puppy ko ay pinapaliguan ko po muna sila bago ko dalhin dun sa vet. Kasi hindi ko na siya pwedeng paliguan mga kabark pag napabaksin ko na siya dun sa ating vet clinic. I mean, hindi ko na siya pwedeng paliguan mga kabark kapag napabaksin ko na siya. Kasi sasabihin ng mga kabark ng veterinarian na huwag mong papaliguan yung alagang mong puppy hanggang sa 1 linggo, 7 araw. Sabihin ng vet yan mga kabark, napaliguan ko muna siya bago ko siya dalhin doon sa vet para fresh na rin po yung pakiramdam ng ating mga puppy. Kasi mga kabark, pag pinaliguan po kasi natin yung alagang puppy natin, pagkatapos na mabaksin sila, ay maaari po silang ma-stress. So maaari din po nilang ikamatay yung pagpapaligo ninyo dahil sa stress. Maaari silang mamatay ng mga kabark. So sana mga kabark, nakatulong ang video na ito at nakatulong din po ang tips na ibinigay ko sa inyo. So ayun mga kabark, peace out.